sa tingin mo ba yung pain tolerance mo, parang ano siya, OA? Kasi Mataas. parang, feeling ko mataas sobra yung tolerance mo. Sa tingin ko, oo. Sa tingin mo? Matiisin kasi mga babae. Sa amin to na yung Solar Boy eh. Yung naniniwala kasi ako sa next life magkikita kami. Yeah. Or hoping ako na magkita pa rin kami sa next life namin. Meron ka na ba na-encounter na challenges na diniscriminate ka dahil sa tattoo mo? Ganyan ba itsura ng puke mo? Ha? Gusto ko sagutin minsan ng gano'n. Okay. Nareplyan ko. Okay. Sabi ko, wag mong problemahin yung pagtanda namin. Problemahin mo yung ulam nyo ngayong araw. Pero, syempre, when the influence is getting bigger and bigger, the question is, paano ka magre-react? Kasi ang negative comments is part of our, kasi syempre, nilagay mo sarili mo publicly. Ano ma-advise mo sa mga wala pang tattoo at magkakaroon sila ng first ever tattoo nila? The nicest people You mean discovered with tattoos. with tattoos. And actually, that's true. Alright guys, welcome back sa ating Flip Talk podcast. And of course, today is a very special day kasi mostly yung mga in-interview natin, mga lalaki. But this time, I am very honored na pumayag siya. Actually, biglaan to. Sabi ko sa kanya, podcast tayo kasi maraming pwedeng mapulot ang mga, lalong-lalo na mga kababaihan ngayon. So, ladies and gentlemen, i-welcome na natin ang ating guest sa ating Flip Talk podcast, Ms. Za Billones. Hi guys! I'm Za Palakpakan Billones. naman! Habang merong mga tattoo session dito, merong mga customer, nagpa-podcast tayo. Ms. Za, how are you? Okay lang. Okay Excited lang. ako. Excited first ka. time ko mag-podcast na Ikaw lang? ako lang. Okay. Sige, maganda to. Alright, so Ms. Za, bago natin start yung mga, paano ko ba sabihin yung mga questions natin? Pinaghandaan kasi to ng director natin, yung mga questions natin. Pero before that, Ms. Za, anong background ni Ms. Za Billones bago siya lumabas sa social media? Okay. Si Za Billones ay butihing may bahay. Okay. Si Solar Boy. Ayan. Hindi, nag-school ka before? Yes, Anong nag-school degree ako. mo? FEU ako. FEU. For Eastern University hanggang second year college. Okay. Anong course? Tourism. Tourism ka? Yes. Tourism din ako. Tourism. Oh, perpetual. Sorry, pala. UP ako eh. UP. University of Perpetual. Yeah. Yes. So, BS Tourism ka, second year, hanggang second year. Ako hanggang third year lang ako. Hindi ako nakagraduate din. Same. Yes. So anyway, aside from that, before ka lumabas sa social media, nag-regular job ka or anything like that? Yes. Yung first and last job ko is pwede ko bang sabihin niyo? Oh yeah, of course. Sa Tribal Gear Philippines. Tribal. Yes. Yan yung mga International clothing. Yan yung mga nakikita natin sa SM, yung mga employees may tato. Maangas. Okay, anong year ka pumasok doon? Ilang taon ka na? 2010. Ilang taon ba ako noon? Gusto mo ba sabihin or wag na? Basta 2010 ako nag-start sa Tribal hanggang 2014. 4 years. Yes. Okay, sige, okay. And of course, doon nabuo yung pagmamahal niya ni Solar Boy. Oo, malaki yung naging part ng Tribal sa amin ni Solar Boy. So si Solar Boy ay empleyado rin ng Tribal? Sa tattoo shop siya. Okay. Kasi yung store namin doon is may clothing tas may tattoo shop. So Okay. nasa tattoo shop siya and ako naman nasa clothing ako. Like Okay. staff, promo, ganun. Alright. Sige, yun lang. Binigyan lang natin ng konting icebreaker si Ms. Za kasi papunta na tayo sa mga hard. Yan. Medyo harsh questions na mga pinrepare ng ating director. So Za, sige, let's start with a very light question muna. Ano yung unang-unang tattoo mo at ano yung ibig sabihin nun? Naaalala mo pa ba yung first tattoo mo? Ano yung first tattoo mo? Ang unang tattoo ko is portrait ni mama tsaka ni papa. First tattoo mo, portrait agad? Yes. Malaking piece yun? Like parang 5x5 yung mukha. Or 4x4 ba? Okay. Dito sa sa likod Sa ko. likod Magkabilaan siya. Si mami sa kasi daddy? Yes. Okay. Masakit? Ano yung feeling ng first So tattoo? first time ko siya, parang
yun na yun. Oo. Parang napagganon ako, yun na yun. Strong. Mataas ang pain tolerance ni Misa. Yun na yun. Parang ganon. Okay, nagkaroon ba ng, kailangan mo ba ipaalam sa parents mo na, magpapatato ako? Nakakatawa to. Pinatato ko siya. Hindi ako nagpaalam. Guys, wag niyong gagayahin yan na. Hindi Okay. ako nagpaalam. Hindi ako Okay. nagpaalam. Sinadya ko talaga hindi magpaalam. Kasi, Dahil? ko, hindi talaga ako papayagan. Hindi ka papayagan. Oo. Pero dahil mukha nila, natuwa natuwa sila. sila. Doon na nagsimula. So magandang tip yan kung first time mo magpapatato, ang ilagay mo parents mo muna. Oo, totoo. Di ba? Oo. Pero on the other side, may meaning kasi siya. May Okay. ibang meaning siya. Like parang pag pinatato mo daw yung face ng mom and dad mo, pagka parang pag wala na sila. Oo. Pagka patay na. Ganun Oo. daw dapat. So after na lang. After dapat. Okay. Ayun. Sige. Okay. So hindi ko muna sila papatato. Sa iba lang naman yun. Okay. So first tattoo mo, parents mo. Yes. Okay. Sige. Okay. Let's continue on the second question. Ito sabi dito, in English muna, how has your collection of tattooed evolved over the years? So, habang nagpapatattoo ka, nag-start ka sa parents mo, paano nag-evolve yon into sunod-sunod na? Ano na yung mga sunod-sunod na pinatattoo mo sa katawan mo? Do you see a common theme? Meron kang theme sa tattoo mo na sinusundan? Okay. Ayan. Ano ba? Yun nga, nung nag-work pa ako sa tribal, dun talaga siya dumami ng husto. Dahil? Kasi una-una, sa work ko, daw parang kailangan siya kasi nasa tribal. Okay. Parang feeling ko kasi forever na ako doon. Okay. Kasi first job ko yun. Parang feeling ko forever na ako doon. Tapos yung mga kasama ko, tattooan. Tapos may mga kasama akong tattoo artist. So pag may mga free time sila, minsan parang pwede pwede ba kami magpatattoo? Like, Yes. ganon. So, dun siya dumami. Nung dati, meron pa akong mga ginagayang design. And then, habang tumatagal, parang sabi ko, ayoko nung may kapareho. Okay. Ganyan. And then, hanggang sa umabot na si Solar Boy na yung nagtatattoo sa akin. So, ngayon, May masasabi ka na theme? ngayon, ang theme ng tattoo ko is dark image. Parang medyo scary siya, medyo creepy. Ganun yung theme na gusto ko. Okay. So, medyo dark at scary yung theme na Oo. gusto mo. Like, Do you think there's a specific reason kung bakit ganun yung tema ng tattoo mo? Kasi gusto ko kakaiba. Kakaiba. Oo. Okay. Kakaiba. Just different. Pero walang mas malalim na meaning. Wala naman. Kakaiba. Okay. Kasi nakita ko sa ibang mga babae kasi like floral, colored, Minimalist. minimalist, mga patch. Yan, Kadalasan yan. nang nakikita ko at saka sa mga kakilala ko ganun. So, sabi ko parang ayoko niyan. Gusto ko yung medyo mabigat yung dating. Okay. Kaya gusto ko dark, yan, medyo may mga skull, tas yung mga fonts na medyo creepy nga, mga kakaiba talaga. Yun yung gusto ko. Okay. Sa part ng tattoo mo ngayon, ano yung pinakamasakit? Pinakamasakit. Kasi parang para sa ulo meron ka din, di ba? Meron ako sa ulo. Pero Dito meron ka? wala, dito lang sa side. Sa side? Pero masasabi ko dito, hindi siya ganun kasakit eh. Talaga? Oo. Skull Depende siguro sa tigas ng ulo. Feeling ko ganun siya. Pero masakit dito sa noo. Ay, ito masakit Oo, to. nakakaluha siya. Pero yung sa side, wala akong masyado. Like, para sa akin, masakit siya, pero parang normal lang sa sakit. So, kaya siyang i-bear ng Tolerable. Oh, siya. yeah, oo. Okay, makes sense. Okay, so scary, dark yung theme ng oo, tattoo mo. oo. Meron bang, kumbaga, open ka for colored tattoos or gusto mo black and gray lang? Actually, yung una kong tattoo is colored. O nga kasi portrait. Colored siya. Okay. Hindi, yung sa legs ko, nag-colored ako ng biomech. Tapos yung... Pwede ba natin makita yung tattoo mo sa ano? Pakita Yes, natin. yes, Kasi nakapan si Miss Zanga Ito na yan, yung ngayon niya. Tingnan mo, almost 80% ng skin mo sa legs, Oo. no, covered na ng tattoo. Yes. Ito, feeling ko masakit to. Cover up yan, kaya masakit siya. Okay. Ayan. Itong ganda nito. Ano to? Portrait ko. Portrait mo? Yan yung mabait version. Sino gumawa niyan? Solar Boy. Uy, grabe. Nagpo-portrait pala sa Solar Boy. Eh, Shout brr. out, Solar Boy. Ito yung mabait version. Meron akong parang Masama version? Yes, Ganon? meron. Saan? sa chan ko. Sa chan? Nakaganon ako. Okay. Makes sense. Grabe, no? Sobrang daming tattoo ni Misa. Yeah, like parang
85%. Almost 85%. They say, sabi ng mga, syempre we have friends na mga girls na may tattoo, no? Yes. Meron. Pero most of them, sa ribs, dito, dito. Masakit ba talaga sa ribs? Yes, masakit siya, pero minsan depende siya sa kondisyon ng katawan mo. Like parang bago ka kasi muna magpatato, maraming preparation. Hindi ka lang basta-basta magpapatato na, gusto ko magpatato. It's like, kunyari, dapat enough yung sleep mo, 8 hours, more water. Okay. Ayun. So, ano yung actually perfect yung sinabi mo sa akin? Kasi, ang next question natin, how do you prepare yourself when you get a big piece of tattoo? Kasi syempre let's be honest, meron mga araw na nagpatattoo ka na hindi ka ready. Yes. 'Di ba? Biglaan. Tapos nasaktan ka talaga, mas masakit pa. Kasi kailangan talaga pag tatatuan ka ng malaki, kailangan kaya mo mag-focus dun sa pain. Kasi pag pagod ka, exhausted ka, wala kang tulog or uminom ka nung kinagabihan, hindi ka makakapag-focus talaga. So may Totoo. tendency hindi mo siya matapos. So ano yung preparation mo? Dahil syempre natuto ka na over the years na nagpapatato ka. Ano yung preparation mo ngayon? For example, Ziza, bukas magpapatato. Anong gagawin mo ngayon bago yung tattoo session mo? Okay, hindi ako magpupuyat. Okay. Kailangan mahabang tulog, tapos maraming tubig. Yun lang. Yun lang. And then kinabukasan, may dala akong chocolate. Chocolate. Oo. So parang reward? Nakakatulong siya sa akin. Hindi, Habang tinatatuan ka, during the nagcho-chocolate process, ka? Oo, nagcho-chocolate ako. Nakakatulong siya sa akin. Kaya nagugulat yung iba, paano mo natiis yung sakit? Paano yung ganyan? Hindi kasi condition ako. Condition ka. Oo. Okay. Paano naman yung mga tulad ko? Meron akong partner na ayaw pakainin ng chocolate. Pero di naman nakita, makakatulong pala yun. Anong alternative mo na advice? Siguro mga nuts. Like parang yung mind... Ay, ano ba yan? Ayaw ba? Sige, nuts. For me kasi, habang nagpapatato ako, parang pag kumakain ako, parang yung mindset ko nasa pagkain, wala sa sakit. Oh. Ganun ako. Madalas. So parang nadadivert yung pain Oo. dun sa ginagawa mo sa pagkain mo. May time pa nga ako minsan na nakakatulog ako eh. Nagpapatato. Parang inaantok ako. Oh. May ganun akong time. Hindi, baka let's just say, kasi iba-iba ang pain tolerance ng tao eh. So, sa tingin mo ba yung pain tolerance mo, parang siya, OA? Kasi Mataas. feeling ko mataas sobra yung tolerance mo. Sa tingin ko, oo. Sa tingin mo? Matiisin kasi mga babae. Yung? Matiisin talaga mga babae. Saan mo pa sasabi? Sa akin o kay Sa Solar inyo, Boy? lahat. Sa inyong lahat na nandito. O sige, ano ba yung pinagtitiisan mo? Joke lang. Anyway, move forward na tayo. Baka sa pato mapuntang tato na. So anyway, sabi ni Direk, pinapatanong sa atin, do you see your body as a canvas? How do you choose the designs and artists for your tattoo? So, kumbaga, given na to, no? Ang tattoo artist mo ngayon, syempre, ang asawa mo. Yes. Solar Boy. Pero, how do you pick your design for your next tattoo? Meron din bang sinusundan si Miza na okay, next? Kasi si Solar Boy kasi talaga siya, more on creepy and scary black works talaga siya. Okay. Mas mas black and gray siya. So pinapaubaya ako sa kanya yung mga tattoo ko. So siya ang talaga. namimili? Oo. Pero binibigyan mo siya ng idea? Oo. Oo. Like parang, babe, gusto ko ng skull, gusto ko ng mga font na ganito, tapos siya nagagawa. Okay. Makes sense. Okay, so sa buong tattoo mo sa katawan mo, ano yung pinaka-scary na tattoo mo? Pinaka-scary? Yung mukha ni Sol. Joke lang. Mukha ni Solar Boy. Tingin ko itong sleeves ko. Favorite ko to itong sleeves Ano ba to? ko. Anong meaning nito? May nakasulat dyan, see you next life. Andito yung see you. Okay, yung see you next life. Tapos puro bungo siya. Parang connected siya sa death. Okay, pero walang specific na tao yan, yung mga skull. Wala. Design lang siya. Oo. Okay. Yeah. See you next life. Yeah. Okay, so medyo dark tong Oo. Eto dito naman sa kabila. Etong kabila naman, cover up to. Dati colored po siya. Oo, cover up. Tapos pinaubaya ko sa kanya. Sabi ko, sige na, ikaw na bahala dyan. Basta wag mong tatanggalin to. Ano ba to? Ito kasi yung sa practice namin, si Radha Krishna. Radha Krishna. Yeah, Okay. Kaya hindi ko siya pina-cover up. Alright. Pinaiwan ko siya. Okay. Sige. So ito bang, speaking of covered tattoos, no? Ito ba yung mga hindi mo masyado pinag-isipan na tattoo na tapos kailangan i-cover up ko to? Yes. No. Ano yung tattoo na
pina-cover mo recently? If you remember. Yung pinaka-last mo. Recently. Ito lang naman kasi yung tattoo kong colored. Yung sa sleeves ko lang naman ay yung sa dito ko sa legs ko. So, ayun lang naman talaga yung pinaka... Ano yung gusto kong design ng i-cover. colored na to before? Yung pose sana gumaganon. Ano bang tawag doon? Bending hand of a cat. Yung ba? Ano mga artist? Anong tawag sa pusang ganon? Maneki? Maneki Neko ba yun? Maneki Neko? Yung pampaswerte. Maneki Neko? Oo. Oh, okay. Yan yung mga sa Chinese, Chinese 'di ba pampaswerte. Okay, so pag pina-cover mo siya, ano yung kinover mo na ngayon? Parang shadow lang yun, ano? May ba nang tawag dito? Solar Boy? Anong tawag dito? Yun yung nasa isip niya. Yun yung naisip niya magulo din. Yeah. Okay. Para siyang bagyo. Para nga siyang black hole. Parang, No? oo. Para siyang black hole tapos may dark. Okay. Pati sa kilikili meron Yes, ka? Oo. Parehas? Parehas. Sakit yan. Ito ano pa rin to, connected pa rin to sa death, yung moth. Moth. Diba, Okay, sa death okay. siya. Yan. Tapos ito, puro ano naman Ba't ako yan. nakaganon? Kaya nga. Ito naman, may word dyan karma, akarma, karma. V-karma? Yeah. Okay. Masakit ba sa kilikili? Para sa akin hindi siya ganun kasakit. May sakit siya, may sting, Oo. pero hindi siya ganun kasakit. Okay. Grabe yung nagugulat ako sa tattoo mo. Okay, anyway. Which tattoo holds the most significant meaning for you and why? Ano yung sa tattoo mo? Feeling ko alam ko na yung sagot eh. Anong tattoo mo sa buong katawan mo ngayon yung pinaka-meaningful para sa'yo? Eto, yung see you next life. Akala ko yung ako portrait eh ng parents mo. Okay, bakit see you next life? See you next life talaga. Kasi sa amin to na yung Solar Boy Yung naniniwala kasi ako sa next life magkikita kami. Yeah. Or hoping ako na magkita pa rin kami sa next life namin. No, that's very sweet. Love you, babe. I also believe in that, no? I also believe in next life. Sana magkita-kita Talaga? tayo doon. Naniniwala ka? Siyempre. Yeah. Pero siyempre, gusto ko doon, medyo na ako, mala James Reid na yung Eh. Yan! Pag nakita mo si Dane doon, huwag ka nang umirit. Oh, no. Asa si Nadine? Nadimonyo. Nadimonyo. Okay, so it's the see you next life tattoo, Oo. ang pinaka-meaningful sa'yo. Okay, ito, medyo medyo lalalim tayo ng question. Meron ka na ba na-encounter na challenges na diniscriminate ka dahil sa tattoo mo? Either professionally or personal. Naka-encounter ka na ba? It can be on social media, personal encounter, na diniscriminate ka na parang, syempre, very unusual to. No? A girl like you with full of tattoo, naka-experience ka na ba na, ano ba yan? Dumi-dumi mo tingnan, mga ganon. Madami. Personal. Meron sa personal, meron din sa social media. Example, yung naglalakad kami ni Solar Boy. Tas ako yung nauuna. Okay. Hindi nila alam na may kasama ako sa likod. Si Solar Boy ang nakakakita at nakakarinig. Okay. Sasabihin na, ang ganda, kaya lang ang dungis. Yung mga ganon. Okay. Kanta yung mga dungis. Siyempre, minsan parang, saan? Sino nagsabi? Ganyan. Medyo patola kasi ako minsan. Okay. Sabi niya, wala na, umalis na. Tapos sa social media lalo, sobrang dami talaga. What's the worst comment that you ever read sa social media about your tattoos? Adik. Oo. Lagi siya nasasabi, pero parang pa rin ako na parang adik. Dahil lang sa itsura namin, adik, nasasabihan nyo kaming adik. Mhm. Yun. Ano pa ba? Mukhang What else? maligno, mukhang aswang. Minsan nga, bastos pa sa tenga ko. Kasi Oo. yung tenga ko kasi, Ayan, tingnan niya. kasi ako. I-zoom mo yung Ayan, Ayan. masakit. Feeling ko masakit yan, no? Nung ginawa. Pero ngayon, hindi na siya masakit. Kasi ini-stretch yan eh. Diba? Nung mga fresh pa yan, ini-stretch yan. Masakit Sasabihin yan. na lang, mukha daw. Pwede ko ba sabihin? Sige lang. Bastos? Okay. Mukha daw puke. Okay. Parang gusto ko sagutin minsan, ganyan ba itsura ng puke mo? Ha? Gusto ko sagutin minsan ng gano'n. Okay. Hindi naman ganyan eh. Ako, based on experience, di naman ganyan. Paano mo naman nasabi na mukhang Oo. puke nga siya? Ganun Oo. ba yung sayo? Okay.
Okay. Kaya minsan parang ayoko na lang muna mag-cellphone. Baka Okay. mapatulan ko sila Yes, eh. yes. Ganun. Okay. So, na-experience mo itong mga bagay na to, syempre, personally, tapos nababasa mo. Paano mo, what do you do when you read those stuff? Kasi syempre, kahit pa paano, as human being, matatamaan at masasaktan ka eh. Saka gusto mong pumatol eh. Totoo Diba? talaga. How do you, parang, compress that emotion not to react? Have you reacted? Have you talked to someone na parang, kunyari, may nag-comment, may message ko to. Meron. Okay, meron, okay. May nag-comment, sabi niya, Ano sabi? ano kaya itsura niyo pagtanda? Nareplyan ko. Okay. Sabi ko, wag mong problemahin yung pagtanda namin. Problemahin mo yung ulam nyo ngayong araw. Ginanon ko. So, sobrang inis ko talaga. Mga ganun lang. Okay. Ano lang, parang medyo sarcastic lang yung Yes. dating. Sometimes you tend to give in when you read the stuff. Ako, meron din akong ganyan sa mga nababasa sa social media. Pero, syempre, when the influence is getting bigger and bigger, the question is, paano ka magre-react? Kasi ang negative comments is part of our kasi syempre nilagay mo sarili mo publicly. Meron kang mga videos, meron kang mga whatever that is. So dapat ready ka rin to receive those kinds of comments and negativity, So paano mo na ngayon kino-compress yung emotions mo pag nakakabasa ka? Lalo na ngayon naglabas kami ng mga videos ni Solar Eto Boy. na, medyo bago na yung sagot ko. Okay. Nakakatawa na lang yung sinasagot ko. Kumbaga parang minsan sa mind ko parang gusto kong ganyan. Pero naisip ko na kumbaga parang okay, hindi ko na kayo papatulan kasi okay naman yung buhay namin, wala naman, tsaka mas kilala naman namin yung sarili namin. Yes. Wala na lang, hindi ko na siya pinapansin. So hindi mo na siya masyado pinapatulan ngayon. Okay, that's very good. No? That's very good to hear. Kasi ito yung gusto kong itanong din sa iyo. Backup question, no. You can say that you're happy on how you look like. You're confident. So wala kang pinagsisisihan. Wala. As in zero regrets. Wala. Okay. Question ko sa'yo. On your first, can you still remember the first time you had a tattoo? 17 years old ka, di ba? 17. Okay, 17 years old. Okay, rewind tayo ulit. Balik ka sa 17 years old. Kung mabibigyan ka na ulit ng chance na magpatato or hindi magpatato, anong gagawin mo? Gusto ko pa rin magpatato. Ang changes lang doon, yung design. Mas sabi ni Solar Boy, gagalingan mo. Oo, sa kanya gagalingan niya ako, mas mamimili ako ng mas gusto ko sanang design. Kasi yung unang design ko, mom and dad ko, na may meaning pala siya, may ganun pala siya. Okay. Sana iba pala yung pinatato ko. Okay. Tapos yung mga pina-cover up ko, dapat pala hindi na ako nagpatato ng color, black na agad. But anyway, iba naman yung mindset ko dati and ngayon, okay. So makes sense. No regrets. No regrets. Yes. Kay Ms. Za Billones. Okay. Number 2 question, follow up ulit doon sa tanong ko. You have a lot of mga earrings, mga ang tawag dito? Ano ba tawag dyan? Piercing. You have a lot of piercing, no? Is it also true, connected sa piercing and tattoo, kasi pain yan, di ba? Masakit yan. So, do you think, kasi merong misconception ng mga tao ngayon, sabi nila, yung mga na-addict sa tattoo or nagpapatato is kino-cover nila yung pain nila through that, na parang nagpapatato sila kasi gusto nilang mapalitan yung nararamdaman nila dun sa, pag nagpatato ka kasi masasaktan kayo. So parang naano daw yun na napapalitan ng nararamdaman mo. Dalawa lang yan eh. Pag nagpatato ka and nagpa-piercing ka, it's either happy ka or may pinagdadaanan ka. Okay. So, siguro totoo yun. Ako kasi madalas pag nagpapatato ako and nag-piercing is happy ako. Happy ka? Okay. But also, syempre you have a lot of friends na marami ring tattoo. Meron bang ganong mga story na parang dahil they're going through something so they needed to do a session of tattoo kasi gusto nilang makalimutan yung nararamdaman nila? Parang meron akong kilalang ganon. Okay. Parang may kilala akong ganon. Huwag mo lang i-name drop. Okay lang. Parang heartbroken siya. Gusto niyang magpa-tattoo. Ganun lang. Para ma-feel lang niya yung pain ng tattoo. Kasi feeling ko pares time is kasi ako pa nagpapatato ko nung first time na na-meet ko si Solar Boy. Excited ako, saka masaya ako. Happy ka noon? Happy ako noon. Happy talaga ako. Wala akong hurt na nararamdaman noon. Pero kasi sabi sa akin ng mga ibang friends na walang tattoo,
Kanya bro, alam mo, feeling ko ginagawa mo lang yan kasi may pinagdadaanan ka, ganyan. Sabi ko, hindi. Kasi I see this one as an art also. Saka may meaning naman kada tattoo, di ba? Tsaka mahirap magpatato ng may dinadamdam. Oo nga. Kasi bothered nga yung yung ulo utak mo utak mo, di ba? oo. So, mas okay magpatato ng happy, Oo. di ba? Parang excited ka ma-feel yung tattoo, yung result ng tattoo. Kaya yun, more on happy ako pagka nagpapatato ako. So, lagi ka kasama ni Solar Boy sa mga tattoo session niya, di ba? Naka-experience na ba kayo ng isang client na umiiyak habang tinatatuan? Wait lang. Di ko Parang maalala. biglang humagulgol. Hindi ko maalala. May mga hinihimatay. Meron, may matay. Pero yung iyak, hindi ko maalala eh. Yung bigla na lang tinatatuan mo tapos bilang iiyak. Nahihilo, gano'n. Or maghubad ng Renard, maghubad ng pants. Alam ko maalala umiyak, pero nahilo meron nung kinuha niya yung tubig niya. Nagganun-ganun talaga siya, natapon yung tubig. Talaga? Oo. Okay. Sige. Thank you. Okay, and next question natin. What advice would you give to someone considering their first tattoo and adding to their collection? Ano ma-advise mo sa mga wala pang tattoo at magkakaroon sila ng first ever tattoo nila? Okay. So, ang ma-advise ko sa inyo, hindi ko kayo pipigilan Yeah. Pag-isipan niyo mabuti yung design para hindi kayo magsisi sa huli. Mm-hmm. Like, ilang beses niyong pag-isipan. Okay. Ayun. Ganun. So, do a lot of thinking and put a story on your tattoo. Oo. 'Di ba? Kailangan merong meaning siya, may value. Kasi syempre katawan natin 'yan eh, 'di ba? So very Saka forever important. na. Saka forever na 'yan, forever. Tulad ako, meron din akong covered tattoo eh. To. Solar Boy din 'yan lahat. Cover, 'di ba? Oh, kasi mo naging dito nung bandang huli. Nung wala pa tong wings na to, kasi dalawa 'yan, Angel and Devil. Yeah, oo. Pero if ever naman gusto nyong ipa-cover up, nandito lang naman ang Solar X Clip. Yan. Di ba? Anytime, cover up natin Saka, yan. wala na, matatapos na yung 30% discount natin eh. Magbabayad na kayo ng full. Full na. Okay, next question. Okay. So, how do you think socially attitudes towards tattoos, especially on women, have changed recent years? Sa tingin mo ba nag-evolve na rin yung mga girls na marami na rin nagpapatattoo ngayon? Oo, ang dami ko nang nakikita mga babaeng malulupit yung tattoo. Ano yung nafe-feel mo? Ha? Ano yung nafe-feel mo pag kunyari, uy, dami na yan. Natutuwa ako Okay. pag nakakita ako ng mga babaeng tatuan. Oo. Kumbaga parang okay, hindi na bulag yung mga tao sa paligid. Kumbaga parang talagang welcome na nila yung mga tattoo talaga. Oo. Ang dami ko nakikita talagang leeg, Oo. sa chest. Ako nga wala pa ako sa chest. Yes. Ayan, meron sila sa leg. Talagang puno na. Puno na talaga. Ako natutuwa ako pag nakakita ko ng mga full tat na mga female talaga. Tapos ang gaganda ng mga design. Yes. Sa tingin mo ba ngayon, yung mga tao din na, ito, babalik ako ulit konti. Kasi syempre yung mga girls, tayo. Kasi ngayon pag puno ng tattoo, parang normal na eh. Yes. Punta ka sa mall, parang hindi na big deal. Oo. Pero ngayon ba nakikita mo na rin, meron na ring effect sa mga tao ngayon na pag pumunta ka sa mall, meron na rin parang okay na sa kanila, parang wala na. Oo. No. Parang na-amaze nga sila eh. Na parang, sino po artist nyo? Ganun na. Yeah. Samantalang dati pag kami nakikita silang mga tatuan na parang, ano ba yan? May Yeah. tattoo? Ganyan. Pero ngayon hindi na. Ang tanong na ngayon, sinong artist mo? Saan ka nagpatattoo? Ganun na. Ganun na yung mga tao ngayon. Tsaka binabati na nila, ang ganda ng tattoo mo. Talaga? Oo. That's good. Hindi, I think that's the positive side na ginawa nyo ni Solar Boy kasi lumabas kayo sa social media. Kasi it helps also to understand kung saan nanggagaling, ano yung side natin, kung bakit tayo nagpapatato, And ang ganda ng ginawa nyo sa industry. I mean sa public kasi lumabas kayo. You went out of your comfort zone at pinakita nyo yung storya nyo. Doon nga ako natutuwa eh. Kasi madami akong followers na mga babae na na-inspire sila sa amin. Yeah. Nga gusto nila magpatato ng ganito. Tapos paano daw ako kay Solar Boy, paano daw ako sa kanya kasi ang ganda daw ng relationship namin, sobrang click daw. Yes. So parang ganun din kasi kadalasan ng mga follower ko is mga asawa din ng tattoo artist. Okay. Kadalasan. Oo. Okay. Meron pa nga nagpapatato ng mukha ko, mga babae. Oh? Oo. Tinatanong nila, paano ka kay Solar Boy, ganyan. Supportahan mo lang siya sa lahat ng gusto niya, ganyan. Para walang away. That's very nice. That's very well said. At
kanina may nabasa ako dun sa pinapanood natin. Sometimes the nicest people you meet is you meet covered with tattoos. with tattoos. And actually, that's true. Kasi ako, si Za, saka si Solar Boy, yung isa sa mga, wala lang, parang sobrang good vibes lang kami lagi. We never had any experience yet. Na nagkaroon kami ng conflict with each and everyone's character. No, and I think they're very welcoming. Sobrang sarap nilang kasama, kausap. And ngayon, kaya may negosyo kami together, no? Yung Solar X Flip. We are very thankful din sa'yo, Day, na kumbaga parang sino ba naman kami para imbitahin mo na, alam mo yun, makipag-collab sa business. Hindi, ako ngayon nahihiya. Hindi, kami. Ako nga nahihiya kay Solar Boy kasi sobrang busy, lagi out of town. Ano ba yan? Okay, last question. Okay, do you have plans for future tattoos? And if so, what are you thinking of getting next? Actually, wala pa akong design. Okay. Pero ang plan ko talaga is full body talaga. Full body hanggang neck, ganun. Yung back ko kasi, hindi sa face hindi. Hindi na. Pero ito. Siguro pwede, buong ulo, leeg, batok, likod, ganyan. Ito na lang kasi yung mga walang part, yung lower back. Yan. Okay. Whew! Sakit nun. Para hindi ka naman Okay, anyway. Busy lang yung artist ko eh. Okay lang yan. So anyway, gusto kong pasalamatan si Ms. Abellones for accepting our invitation to be part of this so-called Flip Talks podcast. And of course, Ms. Za, hindi natin tatapusin to without you promoting your social media accounts. Go ahead. Guys, please subscribe on my YouTube channel, Zabillones, and sa ibang social media accounts ko. Facebook, IG, TikTok. Ayan, guys. Thank you. And yun, guys. So, maraming salamat. Actually, this podcast is not more on, we don't want to sound like a teacher to you, but it's more like we want to share our experience, kung ano yung, what do you call this, kung ano yung side ng pinagdadaanan natin, ano yung values natin and all. So, yun lang tayo. But, of course, ang tattoo is, hindi naman namin sinasabi dapat lahat kayo magpatato. It's still your choice. It's not for everyone. It's still your choice. So, this podcast is just about, parang ninanarrate lang natin yung story behind it. Kung anong pinagdaanan. Yes. And of course, huwag niyong kakalimutan, syempre, ang Flip Shoe Wipes. Available na yan sa Shopee, the TikTok. So if you want to be affiliated with us, please message us on our TikTok account. This is only 165 pesos. Meron na siyang 25 pieces inside this box. And of course, abangan nyo guys ang ating official website ng flipx.com. Lalabas na yan this June, first week of June, and magiging available na to sa buong mundo. Alright? So you can order this anywhere. Basta nasa Earth kayo, pwede na kayong bumili ng Flip Shoe Wipes natin. Alright, so maraming salamat, Ms. Zabillones. Palapakan natin, ladies and gentlemen. Okay, abangan nyo yung next podcast natin. Ma-amaze kayo. Mga tattoo artist na nagtatato na walang tattoo. Yan, maganda yan. Alright, so abangan nyo yan guys. So maraming salamat. Please subscribe to our YouTube channel and of course on our social media accounts, Dane Grospe, Flip Phenomenal Soul. And of course, don't forget, abangan nyo ang ating official website, flipx.com. And of course, ang aming bagong social media, Solar X Flip. At syempre si Solar Boy din, Solar Boy X Tattoo ba yung ano niya? Solar Boy. Ay, Solar Boy. Yan. So, abangan na rin yan. Siyempre, si Ms. Zabillones sa kanyang Facebook. Meron ka na ba YouTube? Yes. Okay, YouTube. Zabillones. So, abangan nyo yan, guys. Actually, pinupush ko na rin sila mag-podcast eh. Si Za, saka si Solar Boy para meron kayong ibang option, mapanood. So, maraming salamat. Thank you so much. God bless you. Thank you.